Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga gilo ko mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel. Itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayang kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi, sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ikas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang digsakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo ang aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang aral, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y iyong pangunahan, ng landas ko'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking masdat. Sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal,
ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong taong ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa Kanya. Mga giliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, meron hong isang kwento ng isang hari na naglagay ng 3 malalaking bato sa pangunahing daan patungo sa kanyang kaharian. Sa ilalim ng malaking bato ay naglagay siya ng mga kayamanan. Nagtago siya. Inaabangan niyang mabuti kung sino ang makakakuha ng kayamanang ito. Dumaan ang maraming tao, ngunit lahat sila ay nagagalit dahil sa malaking batong sagabal sa papasukan nila patungo sa hari. Iikot pa sila ng malayo para makita ang hari. Hanggang sa may dumating na isang manggugulay. Itinabi niya ang kanyang kalakal at nagsimulang durugin hanggang sa maalis ang malaking bato. Hirap na hirap ang mga kalakal na ito, pero tiniis niya hanggang sa makita niya ang kayamanan. Nakasulat sa isang kapirasong papel. Sabi doon, under every obstacle, our King has hidden a blessing. Under every obstacle, our King has hidden a blessing. Mga giliw kong mga kapatid, sa atin hong mabuting balita, sinidlan ng takot ang mga alagad ng Diyos nang hampasin sila ng malalakas na alon. Lahat sila ay nangamba, lahat sila ay sinubok. Pero mga giliw kong mga kapatid, ang nagpatatag sa kanila ay ang Diyos. Na alam nila na meron silang kasama, meron silang magtatanggol sa kanila. Yun ay ang Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, nariyan ang pagsubok. Una, nariyan ang pagsubok upang tayo ay patatagin. Pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa malakas na alon ng buhay.
hindi upang tayo ay pabagsakin. Hindi upang tayo ay masaktan sa ating mga sarili, kundi tayo ay gawing malakas sa pag-iisip, sa pang-espiritual, at sa pisikal nating pangangatawan. Mga giliw ko mga kapatid, inihahanda tayo ng mga pagsubok sa mga higit pang mas malaking pagsubok na paparating. Problems and difficulties will always comes one after. Kaya nga tunay na kailangan ang bawat isa sa atin ng katatagan. Tunay na kailangan natin ng lakas ng loob sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay. At kanito tayo kukuha ng lakas ng loob? Kanito tayo kukuha ng katatagan? Sa Diyos. Pangalawa, nariyan ang mga pagsubok upang tayo ay palayain. Mga giliw kong mga kapatid, pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa malalakas na alon ng buhay upang tayo ay alisin sa lugar na hindi dapat tayo ay naroroon. Ginagamit ng Diyos ang malalakas na alon upang tayo ay dalhin sa mas matiwasay na pangpang ng buhay. Kaya nga magilo ko mga kapatid, kung titingnan natin, kung minsan yung pagsubok ay may mabubuting na ibubunga para sa atin. Yung pagsubok nating hinaharap sa buhay ay may naidudulot upang mas lalo tayong maging maayos sa buhay. Yung mga pagsubok, kung minsan inilalayo tayo sa mga bagay na alam ng Diyos na hindi makakatulong para sa atin. Pangalawa, ang pagsubok ay ito'y upang tayo ay palayain. Pangatlo, nariyan ang pagsubok upang tayo ay pagdasalin. Pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa malakas na alon ng buhay upang tayo ay mas lalong mapalapit sa Kanya. Sabi nga sa Facebook, kapag tayo daw ay binabagyo ng napakaraming problema, ay magbukas tayo at gamitin daw natin ang payong ng ating pananampalataya. Dumarating ang problema upang ipaalala sa atin na lagi tayong tumawag sa Panginoon. Lagi tayong lumuhod, magdasal sa Kanya. Mga giliw kong mga kapatid, sa araw na ito, tandaan po natin, sa pamamagitan ng kwento ng Ebanghelyo, ngayong araw na ito, kapag tayo ay sinusubok sa buhay, gawin nating panalangin ang salitang narinig natin kanina sa pasimula. Under every obstacle, we will encounter our God. Our God has hidden precious and bountiful blessing for us. Mga giliw ko mga kapatid, lahat ng pagsubok sa buhay may dahilan. Lahat ng pagsubok sa buhay mayroong hangganan. Lahat ng pagsubok sa buhay, nariyan ang Diyos. Kaya uulitin ko mga giliw ko mga kapatid, tandaan natin, under every obstacle, we will encounter our God has hidden precious and bountiful blessing for us. Sana ang mga pagsubok natin ay huwag nating tingnan upang tayo ay bumagsak. Sana ang mga pagsubok natin sa buhay, huwag nating tingnan na tayo inilalayo sa Diyos. Sana ang mga pagsubok natin, huwag nating tingnan na tayo'y hinihiwalay sa Kanya. Sana tingnan natin na ang lahat ng pagsubok na ito, mayroong hangganan at ang hangganang iyon, ang Diyos ang siyang nag-aantay para sa atin. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.
Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating banal na sakripisyo ay magdulot sa atin ng kapayapaan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pangindapating gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inom itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa na aming Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesto Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tutulong ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga giliw ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo niniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humagang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.